upload niya. Tingnan ko baka nasa upload niya. Teka lang sige piliin natin baka nasa upload niya. Sara din Saldi ko. Sara meet and greet sa Paris. Nilangaw din. Ito 'yon. Sabi ko sa inyo may nahagip ako dito Hindi ko lang siyempre busy tayo. Ito gusto ituloy natin 'to para kuan tayo, meron tayong consistency. Okay, dito tayo. Nilangaw. This is how you ignore you. Again, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mabsat. Okay, pasok. Badcaster, pasok. When it started. Balyeros, ay, sarap-sarap naman ng buhay, ha? Galing Paris, France, si Vice President Sara Duterte. This is where your taxes are going. At doon, gumawa siya ng meet and greet sa mga Pilipino nagtatrabaho sa Paris, France. Kaya lang, kagaya na sa nangyari sa Kuwait, ay nilangaw na naman. Nilangaw na naman ang rally niya. Sir Bad, kuwan pa sana ito. May mga bodyguards ba dyan? Na humaharang? Major event pa sana ito. It is being portrayed as the DDS event of the century daw. Ay, wow! Paris, France. So, nag-meet sila, according dito sa hagbang ng Maisog International Paris, France. Yan, meron dito sa imbitasyon ay meet and greet with VP Inday Sara Duterte. Today in France, August 8, no? August 8, August 18. Tawag dito ay biro nyo guys, August 18 pa yan. Anong petsa na ngayon? August 22. 18, 19, 20. 4 days delay na ako. Sige tuloy. Ay pinaghiusa. Siguro kuha nito, no? Parang meeting with VP Sara Duterte in Paris. Trocadero. Trocadero Park. Ang ganda dito sa Trocadero Park. Magkukross ka pa. Mga kapsat, ilan pa lang like natin? 67 baka naman. Like po tayo, Mabsat. Wag nyo gawin ng 100 yung like natin, Mabsat. Baka naman. Okay, baka nakalimutan nyo lang. Okay, tuloy. From the Eiffel Tower, magkukross ka pa ng bridge, magandang bridge across the Seine River, and then ito na. Dito ka na sa Trocadero Park with a better view of the Eiffel Tower. So Trocadero Park, Eiffel Tower sa fountain, right side ng fountain, no? Maganda rin yung fountain doon, 1 p.m. BYOB, potluck style. Picnic tayo. Sa Kuwait, kung saan mas marami pang mga upuan na empty kaysa upuan na occupied. Dito, unlike sa Kuwait, laki ata ng bayad ng mga yun, pero tubig lang ang nakuha, nagutom pa. At hindi naman dialogue ang nangyari dahil nagbigay lang ng speech si Sara. Kumbaga one way lang ang dialogue, wala siyang narinig or nakuha ng mga anumang complaints ng mga or hinanakit or problema ng mga OFW. Kundi pinakinggan lang siya sa speech niya. At usual, yung speech niya, mga kidnapping ni Duterte, gano'n, huwag iwanan si Duterte. Siyempre, alam naman natin na advanced campaigning na ito for 2028 kasi tulad ng sinabi natin noon ay malakas yung hatak ng mga OFW. Kumbaga, dahil sila ang nagdadala ng pera sa mga kamag-anak nila na na-influensya nila yung voting preference. For example, sabihan nila, kung loyal sila kay Sara, pwede nila utusan yung buong pamilya. Sige, papadala ko pera dyan, basta solid Sara tayo, ganon. Solid, ganon. So, yung mga kapamilya naman nila, mostly, sumusunod na lang. Dahil, sabi ni ate o sabi ni mami, ganon. Sabi ni kuya, Sara daw tayo, Sara straight, ganon. So, kaya tinatarget talaga niya yung mga OFW kasi alam niya rin na madali itong lokohin. Pero mukhang mas matatalino. Maraming professional na Pinoy dyan sa Paris at alam na rin nila alam na rin nila yung gobyerno dyan pag nanakaw talaga. No ifs, no buts. Wala kang ibang
wala kang ibang excuses. Kung ang magnanakaw, magnanakaw talaga. Ganyan ang trato nila sa mga magnanakaw sa gobyerno. Wala naman magnanakaw dyan. Pero kung meron man, kahit maliit na tao, talagang kinukulong. Kaya alam na rin nila yung political standing ng PARI na isa yan sa mga nagsimula ng democracy nung tinanggal nila at pinugutan ng ulo yung mga kwan nila, yung mga hari, naghahari-arian dyan, si Louis the 18, Louis the 15, mga ganon. At si Kwan, si Antoinette Marie, yung Kwan nila, pinugutan ng ulo. So yan. Kaya very particular sila on the issue of reform. Marie Antoinette pala, Marie Antoinette, yung ang pinugutan ng ulo, very particular sila sa issue ng democracy, sa issue ng katiwalian, sa freedom, ganun. So alam na nila na hindi ito yung mga pinupush na mga ideas ng mga Dutertes, kasi parang diktador naman na nangyari, dictatorial regime ang nangyari dito sa atin nung time ng mga Duterte at ang dami pang pinatay. So wala. Hindi sila nabola ni Sara, hindi sila naloko ni Sara, kaya wala pang 100 ang umaten sa pinaghiusa with VP Sara Duterte. Itong invitation nila, Itong invitation nila, yan. So wala, nilangaw, nilangaw yan. Okay. So ito ang isa sa mga nag-post sa kanila. Yan na. Saan yung video? Okay, ito. Kakaunti lang tao, kakaunti lang, Grabe. Lang. Sila lang, Sila lang, Wala. Nilangaw. Ang tawag dyan, Sir Bad, sila lang naglolokohan. Sige, tuloy. Tingnan nyo, sandali. I-on natin yung kwan. By the way, pre-recorded video ito dahil may lakat si Bat ngayon. Kaya, sorry kung hindi ko kayo mag-greet or mabasa yung mga comments nyo. Ni-record ko lang ito kaninang umaga. Okay. Ito yung mga kwan nila, mga video ng mga supporters. Ay, ang dami, Ang daming langaw. Butragis. Yan, hindi mahulugan karayom sa sobrang lawak. Sa konti ng tao. Lakihan natin. Yan. Nilangaw talaga. Parang mas marami pang langaw, Bakit lumalabas yun? So ito pa isa, na among the nila, yung mga post ng mga supporters nila, ito pa isa na nagpapakita na kakaunti lang talaga sila. At okay, dito ito kay Lanias Vlog. Ito, excited sila. Pero mga 50 naman, mga 50 katao. o 70 o 80 naman, 80. Pero hindi, mga 50 lang ata. Dali. Pakita mo na, Sir Bad. Ako, inarangan tayo. Dali. Okay. Targa. Dito sa video, makikita natin. Konti lang talaga. Hi guys! So ayan, dito po pala kami guys sa Plaza Trocadero, close to Eiffel Tower. So makikita niyo guys na daming Pilipino dito guys na nagtipon-tipon para sa ating meet and greet para kay VP Sara Duterte. So while waiting nga, maya-maya ay ayan, nakarating din si VP Sara. Tingnan naman guys, sobrang simple lang, di ba? Parang hindi lang siya yung Vice President natin ng Pilipinas. Binigyan pa siya ng flowers dyan. Sabi ng iba, flowers ng patay ang nagbigay sa kanya. Lang normal lang na tao. Char! So, ayun na nga guys, papasok sila guys sa park area kung saan doon siya mag-speech.
tingnan nyo, galing siguro pa sa airport, may nakadala pang luggage yung kanya, ha? Yung bodyguard niya. So syempre, bayad natin yan, ang bodyguard. Kahit siya, sabi niya, bayad niya yung ticket niya, tsaka hotel, tsaka pagkain, pero bodyguard niya, charge sa atin, pati oras, ha? Pati oras, pati per dime, ha? Pati hotel niya, ng bodyguard, pwede kasama sila sa isang room ng mga bodyguards niya. At ticket niyan, syempre, i-charge yan sa Vice Presidential Security Office. So, unless willing siya na iisang room sila at siya magbayad sa room. ano, sabi ni Sarah, ano ka, basketballista? Sige, tuloy tayo. So, nang nakapasok na guys, Sila guys kasi nga may nagtanong sa aking bata kung sino ba daw siya. At yun, sinagot ko nga na ang ating Vice Presidente ng Pilipinas. So, ayan. At tingnan nyo guys, andyan lang po ako guys sa harapan. So, pakinggan nyo po guys. Sila lang. Kahit maliit lang nakikita nyo, pero halata naman na wala pang 100. Wala pa 100. Ayun na guys, maya nakita ko itong si Kiteki. So, sobrang gwapo niya talaga guys sa personal. At yun lang guys, kapicture pala ako kay BP Sara. 2 picture guys. At syempre kay Banat Tay 2.0. So, thank you so much guys for watching. Bye! okay. So, ito naman, ano ba yan? Kung ano ang pumapasok. Meron rin naman na video ng interview niya. Na tinalakay niya yung issue ng droga, na payag siya doon sa testing sa lahat. Pero nakakatuwa ito, no? Nabumerang sa kanila yung issue ng droga. Atake sila kay President Marcos na bangag. Yun, lumalabas pala. Sila pala mga bangag, staff pala ni Robin Padilla. Marami nga sinasabi, pati si Robin Padilla, bangak rin. So, nahulihan na gumagamit ng drugs yung staff na si actress Nadia Montenegro. Kaya ito si former Senate President Mick Zubiri nagmungkahi na ipa-drug test lahat ng empleyado ng Senado. At tingnan natin yung reaction ni Sara dito. Dito makita nyo rin, yan lang, sila lang. Diyan, mas klaro, sila lang talaga. So nilangaw na naman. Sasabihin na naman nila, ang dami nila dyan. Kahit si Senator Miguel Zubiri tungkol sa mandatory drug test ng kanyang staff, at hiniling niya sa lahat ng staff ng Congress at Senate na gawin din ito. Nakahanda din po ba kayo na magpa-drug test sa maging mga staff ninyo? Hihilingin din po ba ninyo sa first family na sila rin ay magpa-drug test? Matagal na ako nagsasabi, sir. Na magpa-drug test na kami lahat. Inaantay ko lang talaga si BBM at yung Office of the President na magsabi na magpa-drug test na. Kahit ngayon pa, magsabi sila na magpa-drug test tayo. Magpa-drug test, walang problema sa akin yun. In fact, kami din sa Office of the Vice President, handa kami na magpa-drug test lahat. Okay. Ito pang huling-huli, sa susunod na buwan po yung yung first hearing ni dating Pangulo, Kumusta naman po yung paghahanda ng grupo ni Attorney Nicolas Hoffman? Yes, meron kaming meeting, 2 meeting kami dito sa The Hague. Pag-uusapan namin yung mga preparations nila. Previously, ang ginagawa namin is exchange of messages lang, kung ano yung mga paghahanda nila sa confirmation of charges at sa mga iba pa nilang mga filings. Pero by next week, meron po akong mas comprehensive na update kapag natapos po yung meeting namin. Thank you. Last na po, mensahe po ninyo sa mga kababayan natin dito sa France na sumusuporta. Hey, how's that New Year's resolution going? What are you talking about? You know, that YouTube channel you say you're gonna start? Well, sa inyo tsaka sa inyo pong yung mga kababayan natin na ngayong araw na ito nandito sa Paris, nagpapasalamat ako dahil sobrang short notice yung ating invitation sa kanila na gumawa tayo ng mabilisang pasasalamat sa kanila. Yung ating mga kababayan sa France at sa buong mundo, syempre paulit-ulit, wala kaming ibang mensahe kundi pagpapasalamat dahil sa pagpapakita nila ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapakita nila ng pagmamahal at pagdadasal nila. Kasi malaking tulong talaga yon. Naniniwala talaga ako na, tulad ng impeachment ko, sir, wala kaming ginawa nun wala kaming ginawa sa Supreme Court, wala kaming ginawa sa Senate dahil sinabi ko sa mga kasamahan ko, hindi natin kayang labanan yan kasi nakaupong presidente yung kalaban natin. So huwag na tayo gumalaw, pabayaan na lang natin. Tapos biglang nagkaroon kami ng good news, then nagkaroon naman kami ng isa pang good news.
wala na ko ibang explanation kundi yung pagdarasal ng siguro milyon-milyon na mga Pilipino. Yun yung rason kung bakit may ganun. Salamat. Thank you. Alam po tungkol sa drugs. Oo. Recently sinabi ni Tore na pag-addict daw pangit. Naniniwala po ako dito kasi kayo po, ang ganda nyo po. So ibig sabihin, hindi kayo pangit. Hindi po kayo addict. Pero sa Malacanang, maraming pangit. Naniniwala po ba kayo? Ay sayad din talaga yung mga reporter dito, no? Pahalaga naman, oo. Na pag-addict ay pumapangit talaga? Okay lang, ma'am. Sandali lang. Unang-una, bago yung katawanan ha, unang-una, napakahalaga kasi ng drug test. Kasi tinatanong natin yung kapasidad ng ating mga leaders na mag-isip at mag-desisyon. Kapag nagdodroga ka, altered yung state of mind mo So paano natin dapat sinabi mo sa tatay mo yan na umamin na gumagamit ng fentanyl tsaka marijuana. Dapat sinabi mo sa tatay yan kasi altered yung utak ng tatay mo. Ha? Sinabi mo dapat sa tatay mo yan na umamin mismo. Kamote ka. O sige tuloy. Panigurado na sakto yung mga desisyon or ikaw pa ba yung gumagawa ng mga desisyon. So napakahalaga talaga ng drug test kasi it goes into the competency of the person in office. Kung pangit, malamang pangit talaga yung mga drug addict, no? Kasi walang pangit dito ngayon. Wala. Kaya nga po, bupogi ng mga pulis dito pero yung sa atin, no comment po. Kasi saan ba ako? Malamang mapangit ka talaga pag addict ka kasi, di ba hindi ka kumakain ng maayos, hindi ka natutulog ng maayos, at wala nang laman yung utak at tiyan mo niyan kasi di ba na lang yan, para kang zombie, para kang tulala lagi pag nagdodroga ka. So oo kasi nangingiwi ka na kasi nga wala nang vitamins and nutrients yung katawan mo. Kaya totoo yan talaga. Papangit talaga yung mga addict, pangit talaga sila. Thank you, ma'am. Parang may patama kay President Bongbong Marcos. Nangingiwi na daw. At wala nang maganda maisip Kung tuliro, ganun. parang dinidescribe yung state of mind ng presidente. So expected naman yan, expected naman yan. Pero nakakatuwa lang, sinasabi niya yan as if yung asawa niya si Mans Carpio ay hindi nasangkot. Sabihin natin, hindi sila addict. Pero sila naman, pati tatay niya, nasangkot sa drug trade. Asawa niya na importer, smuggler, at kaya kinasuhan silang dalawa sa 6 billion illegal drug smuggling. Kinasuhan sila ni former Senator Antonio Trillanes, si Mans Carpio, at saka si Congressman Pulong Duterte. So sila naman, ang mga pusher. At siyempre, di ba sabi ni Arturo Las Cañas, may mga drug manufacturing company si Duterte may mga drug manufacturing sites sa Davao, mga 5 ata, 3 to 5 nung mayor pa lang siya hanggang natuloy-tuloy hanggang naging presidente siya. So yan So at nagnakuha na nila, na control nila yung drug trade, illegal drug trade sa Pilipinas. So yan ang kahit nilangaw, tuloy-tuloy pa rin ang banat ni Sara kay Presidente at Marcos administration. Pero maganda lang dito, marami ng mga Pilipino na namumulat na sa katotohanan at pakonti na lang yung mga uma-attend sa rally nila at yung mga OFW na nadedenggoy pa nila at nag-aaksaya ng pera sa pagbisita sa mga Duterte sa kulungan ni Duterte dyan sa Dahig. Pero na yan, their numbers are diminishing kasi mas lalo nakikita nila na wala na talagang pag-asa makauwi ito at may katotohanan talaga yung mga paratang sa kanila, yung mga charges sa kanila, kasama na yung pagnanakaw ng pamilya nila. So yan po ang update sa mga nilalakaw na maisog o ano pa man. Nilalakaw na maisog. Tragis talaga. Matinay naman, kita-kita naman kahit yung mga pictures na nakita natin sa mga feeds natin, iilan lang, maabsat yung mga pumunta dyan. Yung mga iba pa nga dyan, mga bystander pa. O siya, next topic tayo, maabsat. Second top subtopic tayo. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe.